Isang galaw ng barya habang buhay na sumpa. Sumpa na mararanasan mo habang buhay. Ito ang Spirit of the Coin. Alden, alam mo ba ang laro na tinatawag na Spirit of the Coin? Yung simpleng laro na ginagamit ang isang lumang barya, isang peraso ng papel at ang katapangan ng mga kabataan na tulad sa amin. Oo at hindi ang nakasulat sa papel at inilalagay mo ang daliri sa barya upang tanungin ang mga espiritu. Isang laro lamang daw iyon, sabi nila. Isang laro, ngunit hindi nakakasama. Idol, mali sila, mali kami. Ito ay nangyari noong isang gabi sa lumang bahay ng lolo ko sa probinsya. Kaming tatlo ni Ana at si Mark ang mga sumubok. Walang kuryente noon dahil sa bagyo, kaya't nagliliwanag kami gamit ang mga kandila. Si Ana ang nagmungkahi ng laro. Subukan natin ang Spirit of the Coin, sabi niya. Sabi niya na may ngiti na puno ng kapilyuhan. May narinig akong kwento na may espiritong sumasagot dito, pero laro lang naman, dagdag pa nito. Kinuha namin ang isang lumang piso mula sa pitaka ni Lola. Yung may mukha ni Rizal na mukhang luma at gasgas na parang may lihim na itinatago. Inihanda na namin ang papel, isang oo sa isang gilid, hindi sa kabila, at isang bilog sa gitna para sa mga letra ng alpabeto. Inilagay namin ang barya sa gitna at sabay-sabay na inilagay ang aming hintuturo rito. Espiritu, narito ba kayo? Tanong ni Mark na may tawa pa sa boses. Walang gumalaw sa una. Ngunit ilang minuto lang, ang barya ay dahan-dahang gumalaw patungo sa oo. Sa una natatawa kami. Iniisip na si Ana ang nagtutulak. Sino ka? Tanong namin. Gumalaw ang barya at maya kayo. Maya kayo? Bulong ni Ana. Ano yun? Walang sumagot sa amin. Ngunit ang hangin sa silid ay biglang lumamig. Parang may hininga ng yelo sa aming batok. Nagpatuloy kami. Iniisip na biro lamang. Maya-maya pa, nagsimulang mag-vibrate ang mesa. Hindi kami ang gumagalaw. Sigurado ako. Ang mga kandila ay biglang namatay. At sa dilim, narinig namin ang isang mahinang ingay. Parang huni ng hangin, ngunit may tinig na parang bulong. Dahil sa takot, sinubukan naming alisin ang mga daliri sa barya. Hindi ito gumalaw. Parang may hawak na ibang kamay na mas malakas. Ang barya ay umikot ng mabilis at ang silid ay napuno ng amoy ng bulok na lupa. Parang bagong hukay na libingan. Si Ana ay sumigaw nang makita niyang may anino sa sulok. Isang figura na payat na may mukha na parang natunaw na wax at mga mata na walang puti, puro itim. Espiritu ng barya, bulong niya, at bigla niyang naalala ang kwento ng matatanda. Ayon sa kwento, ang lumang barya na iyan ay dating pag-aari ng isang mangkukulam na namatay sa sumpa. Ang espiritu niya ay nakakulong sa barya, naghihintay ng mga taong maglalaro upang makalaya at kunin ang kanilang kaluluwa bilang kapalit. Sinubukan namin tumakbo, ngunit ang pinto ay nakasara ng mahigpit. Parang may nakalap mula sa labas. Ang barya ay kumulong sa sahig, sumusunod sa amin, at sa bawat galaw, ang bulong ay lumalakas. Habang tumatakbo kami,
Si Mark ay hinila ng isang hindi nakikitang kamay patungo sa dilim. At nang makita namin siya ulit, ang kanyang mukha ay puno ng mga gasgas, parang kinamot na mga kuko na hindi makita. Samantalang si Ana ay nawala sa dilim at ang huling narinig ko sa kanya ay isang sigaw na parang hinahabol ng mga multo. Ako'y nakalabas ng hindi ko alam kung paano. Marahil ay dahil sa dasal ko. Ngunit mula noon, ang barya ay nasa bulsa ko pa rin. Hindi ko ito maitapon. Tuwing susubukan ko, bumabalik ito sa akin. Idol, huwag mong subukan ang laro. Ang Spirit of the Coin ay hindi laro. Ito ay paanyaya sa impyerno. Lubos na gumagalang, Manoy.